Hello, magandang gabi sa ating lahat. Hinihingi ko lang po yung konting oras nyo, yung konting attention nyo na makinig po tayo sa salita ng Diyos sa gabing ito. Meron lang akong isi-share. Ang share ko na po is about salvation. Siguro naman marami nang nakakaalam nito and familiar na rin tong salvation. Pero dahil nga syempre marami na rin nakakalimot, kaya ipapaalala ko na lang din. Ulitin ko na lang din. Ang salvation na to is kaligtasan. Ito yung na-receive natin through Jesus Christ, di ba? Yung namatay siya sa bundok ng Kalbaryo, yung pinako siya sa krus para lang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Okay, yung salvation na to is mababasa po natin yan sa John 3:16. I know naman na marami na rin nakakaalam nito and familiar na rin tong verse na to. Kasi ito yung mostly na ginagamit talaga, lalong-lalo na dun sa mga nag-evangelize, lalong-lalo na dun sa mga unbelievers na mga sinishare sa mga unbelievers, sa mga nakakalimot sa Panginoon, or yung hindi na talaga kumikilala sa Panginoon. Ito yung ino-open na lang verse, no? Sa mga nag-evangelize. Sabi dun sa John 3:16, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang samampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, di ba? Napaka-amazing. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Alam mo, yung kaisa-isa niyang anak, hinayaan niyang pahirapan, hinayaan niyang mamatay para lang sa ating mga kasalanan. Kasi ganun niya tayo kamahal. Kasi ganun niya tayo ka-espesyal. Kaya, kung iniisip mong makasalanan ka, kung iniisip mong hindi ka na pwedeng lumapit kasi sobrang makasalanan mo na, ang dami mo nang nagawa na hindi maganda, na akala mo hindi ka na makapatawad, na akala mo hindi ka na pwedeng lumapit sa Panginoon. No po. Maling mindset po yan. Kasi alam mo, kahit sobrang baka makasalanan mo, kayang-kaya ka niya pa rin patawarin. Alam mo, sa totoo lang kapatid, marami lang talagang way na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Marami lang talagang chances ang binibigay niya sa atin. Ang problema lang kasi tayo lang yung umiiwas eh. Tayo lang yung nambabaliwala dun sa mga ginagawa nating kasalanan. Hindi natin alam sa sobrang pag-i-enjoy natin doon, sa sobrang pagiging masaya natin doon sa kasalanan, nasa set aside na natin ng Diyos, nasasaktan na natin siya. Dahil sa totoo lang, masaya kasi masarap gawin yung kasalanan eh. Masaya, nag-i-enjoy ka. Ang buhay Christian kasi boring eh, 'di ba? Pero alam mo yung kasiyahan na yan na naibibigay ng mundo, panandalian lang yan. Pero yung joy na ibibigay ng Panginoon sa'yo, panghabang buhay yan. Kahit na sobrang ang dami ng struggle, is nagagala ka pa rin kasi meron kang Diyos sa buhay mo. Kaya yung ginawang pagsasakripisyo ni Jesus Christ para sa atin, isa na yung pinakamalaking regalo. Kasi yung eternal life na sinasabi doon siya sa John 3:16, yung eternal life, makakamta natin yon sa langit. Yun yung buhay na walang hanggan, na hindi ka natatanda, hindi ka na mamatay, hindi ka na magkakasakit. So, parang magiging immortal ka, ganun. Hindi ibig sabihin yung eternal life, hindi ibig sabihin na kapag binaril ka dyan, kapag sinaksa ka dyan, is buhay ka pa rin. Yung eternal life, gaya ng sinabi ko kanina, ito yung makakamtan mo pag ikaw ay namatay at ikaw ay nasa piling ng Panginoon. So, ganun lang. Kung ikaw ay makasalanan, yun nga na after natin i-save ni Jesus Christ,
So, ayun, mahirap talaga iwasan yung kasalanan, no? Lalong-lalo na kasi habang nandito ka or habang nandito tayo sa mundo, hindi tayo magiging perfecto, hindi tayo magiging banal. Kaya nga every time na magkakasala tayo, humingi tayo palagi ng tawad sa Panginoon. Kasi yung mundong to na kinakatayuan natin is punong-puno to ng temptation, punong-puno ng enjoyment, punong-puno ng, alam mo yon, yung ano-anong i-offer sa'yo ni Satan para mag-enjoy ka sa gantong bagay, para makalimutan mo yung Panginoon, para hindi ka na makapaglaan ng oras sa Kanya. Kaya, di ba, kaya kailangan mas malakas yung pananampalataya natin. So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig at ingat po tayo palagi and God bless po.